Tama, mahalagang balita ito na nagpapakitang nagsimula nang tumugon ang Europa sa agresibong kilos ng Rusya. Ngayong araw, Oktubre, isa sinakop ng French na espesyal na puwersang militar ang isang oil tanker na konektado sa Rusya, kung saan nagpalipad ng mga drone ang mga Ruso na nakita nitong mga nakaraang araw sa Denmark, Sweden at Norway. Nakababa na ang mga sundalong Pranses sa oil tanker na nasa listahan ng Shadow Fleet ng Rusya at nangangalap ng ebidensya ng pagkakasangkot nito sa mga pag-atake sa Europa. Dito, ipapaalala ko na sinungaling na iginiit ng Rusya na wala silang kinalaman sa mga pag-atake ng drone sa mga bansang Europeo. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay ika-1 ng Oktubre sa ating kalendaryo. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Sa video, makikita ang pagbaba ng French Special Forces sa barkong konektado sa mga Ruso na may kaugnayan sa mga pag-atake sa Denmark. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay araw-araw may lumalabas na ilang mga balitang analytical tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inire-recommenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito kung hindi nyo pa nagagawa, mag-like at pakisulat na rin ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Malaki ang tulong nito sa pag-share ng episodes sa YouTube. Kaya ayon sa ulat ng mga Pranses na sundalo ngayong araw, sinakop at nilusob na ng French Special Forces ang isang Russian oil tanker na pinaniniwala ang ginagamit bilang launching pad ng mga misteryosong drone flights na naging dahilan ng pagsasara ng mga paliparan sa Denmark noong nakaraang linggo. Ipinakita na ng lokal na telebisyon ang video ng paglusob ng French Special Forces sa Russian na barko. Pero ang mas nakakaintriga pa, may mga sundalo rin ng Navy na nakita sa deck ng barko na nagpapahiwatig na nagsimula na ang operasyon ng NATO para mangalap ng ebidensya ng pagkakasangkot ng barko sa mga pag-atake ng drone. Ang tanker na tinatawag na Barakay ay gumamit ng iba't ibang identification data at isa ito sa 4 na barkong konektado sa Russia na nasa tubig malapit sa baybayin ng Denmark. Habang nagmamanman ang mga drone noong Setyembre, 22 at 24 nag-iispya ito sa mga pasilidad militar ng bansa. Kabilang din ba ang barko sa Shadow Fleet ng Russian Federation? Nakakatuwa, minsan na itong hinuli ng mga Europeo, pero pinalaya rin. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit. Ayon sa ruta, ang tanker na Barakay ay naglalakbay mula sa Russian Oil Terminal sa Primorsk, malapit sa St. Petersburg, na may dalang 750,000 bariles ng krudong langis papuntang Bodinar sa India. Noong linggo pa lang, nasabat na ito ng French barkong pandigma at dinala sa Saint-Nazaire sa kanlurang Pransya. Ang dahilan ng paghinto at pagkakaditin ay ang pagkakasangkot sa Shadow Fleet ng Russian Federation at ang misteryosong paghinto ng tanker na ito malapit sa Denmark. At nangyari ito ng 2 beses. At kapag humihinto ito, hindi malaman kung bakit pinapatay nito ang mga detection sensors. Nagsimula ng investigasyon ang French prosecution sa parehong araw na tinawag ni Emmanuel Macron na magandang hakbang. Ang Kremlin bilang tugon sa kahilingan ay nagsabi na wala silang anumang impormasyon tungkol sa tanker o sa insidenteng ito. At sa kabuuan, itinanggi ng Kremlin ang anumang kaugnayan sa barkong iyon. Sinabing hindi iyon kanilang tanker at wala silang alam tungkol dito. At talaga namang wala silang alam. Kahit umalis ito mula sa pantalan malapit sa St. Petersburg, nagmamaang-maangan ang mga Ruso at sinasabing hindi nila alam ang tungkol sa tanker na Barakay. Malinaw naman na sa Kremlin, hindi pa sila nakakaisip ng palusot. Kahit na mamaya, ipapaliwanag ko rin kung bakit sila ganyan umasta. Si Stefan Kellenberger, piskal ng Brest sa kanlurang Pransya, ay nag-anunsyo ng investigasyon dahil sa hindi pagpapaliwanag ng crew ng tanker sa nasyonalidad ng barko at pagtanggi nilang makipagtulungan. Ang tanker na Barakay na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Benin ay literal na ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang palitan ang pangalan mula Pushpa. Ibig sabihin, dati itong tinatawag na Pushpa, kaya sinasabi ng mga Ruso, ayun Pushpa, tapos biglang naging Barakay sa amin. Hindi talaga namin alam kung anong barko ito. Sa pangalan na yan, nakita ito noong nakaraang linggo
papunta sa kanlurang baybayin ng Denmark. At nabanggit ito ng mga eksperto sa hukbong dagat bilang isa sa iilang barko na konektado sa Russia na posibleng may kinalaman sa mga insidente ng mga drone. Itong barkong ito mismo ang huminto sa baybayin ng Denmark at pinatay ang mga sensor ng pagtuklas. At pagkatapos ay sinubukan pa nitong palitan ang pangalan nito. Dati itong tinatawag na Pushpa, tapos isinulat nila na ngayon ay tinatawag na Barakay. Paalala, isinara ang paliparan ng Copenhagen ng 4 na oras noong gabi ng Setyembre 22. Ang paliparan ng Aalborg ay 2 araw matapos mapansin ang mga drone sa himpapawid ng Denmark. Gayunpaman, gaya ng alam ninyo, walang drone ang naipabagsak ng mga Danes sa hindi malamang dahilan. Opisyal ng inakusahan ng Denmark ang Rusya sa pag-atake. Isa sa mga bersyon ng investigasyon ay nagsasabing ang mga drone ay inilunsad mula sa barko o mga barko na malapit sa Denmark. Kaya hindi nagkaroon ng sapat na oras ang militar ng bansa para makapag-react. Mabilis silang lumilipad, nagmamasid, at agad bumabalik sa mga barkong iyon. Bagaman hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan ng mga drone, ang mga ganitong drone ay maaaring ilunsad gamit ang tinatawag na catapult na madaling mailagay sa isang malaking barko sa alinmang deck. At ayon sa investigasyon ng mga Danish na media, natukoy din nila ang 2 pang komersyal na barko na Astrol 1 at Oslo Carrier 3 na nasa rehiyon noong panahong iyon. Pati na rin ang barkong pandigma ng Russia na si Alexander Shabalin na nakuna ng larawan ng Danish tabloid mula sa helicopter sa timog ng Langeland sa pinakakanlurang bahagi ng Dagat Baltiko. Naayos na ang isyu sa barkong Oslo Carrier 3, isang Norwegian vessel na Russian lang ang crew. Nilinaw ng may-ari ng barko na pinayagan nilang sumakay at mag-inspeksyon ang mga sundalo ng NATO at sinabi ng mga ito na ayos lang at walang problema ang barko. May natitira pa tayong 3 barko, ang mismong Barakay na hinuli ng mga Pranses, ang Astrol 1 at ang Russian na barkong pandigma na Alexander Shabalin. Noong nakaraang linggo, nagkaroon pa ng isang pagsalakay sa hilaga naman ng Alemanya. At ayon sa opisyal na pagtatasa na isinagawa sa ulat ng magasin na Der Spiegel, ang mga drone na pinaniniwalaang nagsasagawa ng reconnaissance ay lumipad sa ibabaw ng mga military installations at infrastruktura sa Northern Federal State ng Schleswig-Holstein. At ngayon, pakinggan nyo ito. Sa mga araw na ito, ang tanker na Barakay na hinuli ng mga Pranses ay dumaan mismo sa tabi ng Alemanya. Narito, maaari niyong balikan ang mapa. Noong Miyerkules, sinabi ng punong ministro ng Denmark na si Mette Frederiksen na nahaharap ang Europa sa hybrid na digmaan dahil sa mga drone na umatake sa Denmark, Poland, Finland, Norway, Sweden, Germany, France at iba pa ngayong buwan. At gaya ng sinabi niya at inuulit ko, mula sa pananaw ng Europa, iisa lang ang bansang handang magbanta sa atin at iyon ay ang Rusya. Ang barkong Barakay na may International Maritime Number ay may ekonomikong parusa sa United Kingdom, European Union at ibang kanluraning bansa. Noong Oktubre pa ng taong 2024, sinabi ng United Kingdom na ang tanker na noon ay tinatawag pang Varuna. Ibig sabihin ito na ang ikatlong pangalan nito sa atin. Bahagi ito ng Shadow Fleet ng Russia at tumulong magdala ng langis o produktong petrolyo mula Russia papuntang ibang bansa. Paalala, ang Shadow Fleet ay tawag sa mga barkong mahirap matukoy ang tunay na may-ari o nililinlang ang pagkakakilanlan. Pero ginagamit ito ng mga Ruso para sa lihim na kalakalan ng langis at iba pang mga produkto, kadalasan upang makaiwas sa mga ekonomikong parusa. Ngayon, narito na ang pinakakawili-wili. Naalala mo na ba ang 3 magkaibang pangalan? Ginamit ang tanker na ito noong nakaraang taon. Noong Abril ng taong ito, ang parehong tanker na ito na noon ay tinatawag na Kivala, ito na ang ika-4 na pangalan, ay na-hold ng mga autoridad ng Estonia matapos nilang hindi makumpirma ang rehistrasyon nito sa Djibouti. Una, sinabi sa mga Estoniano na kanselado na ang rehistro ng barko, pero makalipas ang 2 linggo, pinalaya ang Kivala matapos sabihing handa ang Djibouti na akuin ang responsibilidad dito kahit walang rehistro. Ngayon kawili-wili ulit. Sa 2 pang komersyal na barko na namataan malapit sa Denmark noong mga insidente ng drone, ang barkong Astral 1 na nakita rin sa Kattegat Strait. Malapit lang sa Copenhagen sa araw din ng insidente ng drone.
Ngayon ay nakadaong na kami sa St. Petersburg. Parang nagkakatugma ang mga piraso ng puzzle at gaya ng alam nyo, ikinwento ko ito sa nakaraang episode sa Kremlin. Humiling sila ng negosasyon sa Washington. Pero malinaw naman, maaaring may matagpuan pa rin sila sa tanker na direktang magpapakita ng mga Ruso ang gumagawa ng mga provokasyon gamit ang mga drone. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento sa episode, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.